Mag-uumpisa ang panel kung saan duguan at nakatumba na si Vulcan sa harap ni Jinwoo. Nagawa na pala siyang mapatay at matalo ng ating bida. Dito, ibinigay na ng system ang drops pagkatapos niyang talunin si Vulcan. Sinabi ni Jinwoo na, tulad ng inaasahan niya sa isang boss-grade monster, magaganda at marami itong na-drops na mga items. Naging agaw pansin sa kanya ang isang bagay, isang ingredient, isang item na World Trees fragments. Sinasabi ng system na ang wood na ito ay galing sa World Tree, na naglalaman ng makapangyarihang magic. Bukod pa diyan, ginagamit daw itong ingredient para makagawa ng isang high-quality magic item. Dito, sinabi ni Jinwoo, isang ingredient para makagawa ng mataas na antas at kalidad na magic item. Sinabi pa niya na, bagaman isa lang itong kahoy, hindi niya ito basta-basta itatapon hanggat hindi niya alam kung ano ang purpose o saan ito ginagamit. Ang sunod na item ay ang Demon Monarch Earrings na may class na S-rank. Mayroon itong additional 20 strength at 20 agility. Maa-activate rin ang effect nito kapag sinuot ng isang individual kasama ang Demon Necklace at Demon Ring. Agad naman itong sinuot ni Jinwoo at sinabi na kailangan niyang makumpleto ang necklace at ang ring para ma-activate ang effect nito. Ang huli ay ang Orb of Avarice na may A-rank class. At ang effect nito ay magkaroon ng desire for destruction na magdudulot ng double damage kapag ginamit sa magic. Sinabi ni Jinwoo na napakaganda ng effect nito at kung mayroon lang siyang magic type skills, siya mismo ang gagamit nito dahil madudoble ang damage ng kanyang magic. Napatigil si Jinwoo nang biglang dumating si Igris. May dalang mga ulo ng mga demonyo, mga alalay ni Vulcan at lumuhod sa kanya bilang tanda ng pagrespeto sa kanyang master. Sinabi ni Jinwoo na, kung maaari, huwag gawin iyon ni Igris sa kanya dahil ginagaya siya ni Iron. Pinakita rito na hinihila ni Iron ang ulo ni Vulcan at makikita na nagyayabang si Iron sa ibang soldiers. Natuwang-tuwa at napahanga naman sa kanya. Sinabi ni Jinwoo, ano ba itong si Iron? Ako nga ang pumatay kay Vulcan, pero bakit parang siya ang nagyayabang dito sa ibang shadows? Pero dahil pinahiram siya nito ng shield, masasabi niyang nakatulong si Iron sa kanya. Biglang may pumasok na ideya kay Jinwoo noong pinahiram siya ng shield ni Iron. Kaya naman tinawag niya ang kanyang magician at sinabi na lumapit ito sa kanya. Pinahawak niya sa kanyang magician ang orb at inutusan itong tirahin ang gusali gamit ang magic nito. Sinunod naman ng magician ang kanyang sinabi at nagulat si Jinwoo dahil tumaas nga ang magic ability kung saan sobrang lakas ng ginawang pag-atake ng magician sa isang gusali. Tuwang-tuwa naman si Jinwoo dahil napakaganda at napakalakas daw talaga ng effect nito. Dagdag pa niya, hindi niya raw nabasa o nakita ang effect na desire for destruction. Ang ibig sabihin lang daw nito ay hindi niya ito pwedeng ibigay sa ibang tao dahil ito raw ay ang klase ng item na ikababaliw ng mga hunters. Nalipat naman ang panel sa Washington kung saan nagsasalita si Dong-soo. Sinabi niya na hindi niya raw inaasahan na magkakaroon ng interesting na incident. Simula nang dumating siya sa Washington, isang halimaw na kayang magsalita ng Korean. Dito pinakita na nag-uumpisa na pala ang interrogation sa isang misteryosong lalaki. Nagsalita ang lalaki at sinabi, "Hoy, sinasabi ko sa'yo, hindi ako isang halimaw. Kung nagdududa ka sa akin, pwede kayong magsagawa ng DNA test o di naman kaya." Pero bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, sinabi ni Dong-soo na kahit ano pa raw ang sabihin nitong lalaki, kailangan pa rin daw nilang maging alerto dahil lumabas ito ng gate o nanggaling sa dungeon. Dagdag pa niya, ang mga halimaw raw ay may kakayahan na magpanggap bilang tao. Sinabi rin ni Dong-soo na magiging mas mabuti kung makikipagtulungan ng lalaki sa kanila dahil hindi raw niya magagawang magdesisyon kung halimaw nga ba ito o hindi. Sumang-ayon naman ang lalaki at sinabi, "Tama ka." Mula rito, nagsimula nang magtanong si Dong-soo kung namatay nga ba ito sa dungeon at paano raw nitong nagawang makasurvive sa loob ng 10 taon. Dagdag pa niya, isa nga ba itong undead o zombie? Sumagot ang lalaki, hindi. Nagtanong naman si Dong-soo, kung ganun, may pag-asa ba na makabalik ng buhay ang isang hunter o tao na namatay sa dungeon? Kagaya mo. Dito napaisip si Dong-soo tungkol sa kanyang kapatid na kung may pag-asa pa bang mabuhay ang kapatid niya na namatay sa dungeon. Sumagot ang lalaki, ang iniisip mo ay napaka-imposibleng bagay dahil ang mga patay ay hindi na muling mabubuhay. Dagdag pa ng lalaki, hayaan mo rin akong magtanong sa iyo, Dong-soo.
Sumagot naman si Dongsu, ako lang dapat ang nagtatanong dito. Ngunit nagsalita pa rin ang lalaki. Gate at mga halimaw, gaano kalawak ang alam mo sa ganitong usapin? Nagsalita ang assistant director, pero pinatahimik ito ng director. Sinabi ni Dongsu, so ang sinasabi mo ay may alam ka patungkol dito. Nagsalita ang lalaki, ang mga dungeons, gate, at mga halimaw ay isang palabas lang o isang panimula para mag-umpisa ang tunay na digmaan. Ang mga pinakamalalaking banta ay nagising na nitong mga nakaraang araw. Nagtanong si Dongsu, ano ba ang tunay na goal mo? Sumagot ang lalaki, pigilan ang mga banta. Sinabi naman ni Dongsu, ano ba ang greatest disaster o mga banta ang tinutukoy nitong lalaki? Sumagot naman ang lalaki, hindi ko pwede sabihin. Sinabi naman ni Dongsu, may isang tao na bumalik para pigilan ang disaster, pero hindi nito mailantad kung ano ba talaga ang disaster. Dagdag pa ni Dongsu, hindi ba mas maganda na magtulungan? Dapat ang mga tao, para sa ikakabuti ng lahat. Sumagot naman ang lalaki, numbers are nothing against his power. So, ang tinutukoy pala ng lalaki, mga kaibigan, ay isang uri ng nilalang na kahit gaano pa daw karami ang mga taong mag-ipon-ipon, wala. Useless nga daw dahil sobrang makapangyarihan nitong tinutukoy niyang disaster. Dagdag pa niya, dapat nga daw ay alam ito ni Dongsu, since medyo malakas nga daw ito. Nainis naman si Dongsu at sinabi niya sa kanyang isipan, medyo malakas? Nilookdown ba daw ba siya? Kaya nagsalita ito. Pwede na nga daw itong huminto dahil wala na nga daw silbi ang pakikipag-usap niya dito. At dito, tiningnan ni Dongsu ang impormasyon ng lalaki na kung saan nalaman niya ang pangalan nito, si Song Il-hwan. Sinabi ni Dongsu, kamukha naman daw ng lalaki ang nasa picture. Pero humaba na nga daw ang buhok nito dahil nakulong ito sa dungeon ng 10 taon. Pero ang pinagtataka niya nga daw ay hindi ito masyadong tumanda sa kabila nang nakulong ito sa dungeon sa loob ng 10 taon. Nagsalita siya at sinabi, magandang bagay nga daw kung mananatiling hunter itong si Il-hwan dahil kikita nga daw ito ng malaking halaga base sa kanyang edad. Dahil ngayon nga daw ay mayroon na silang tinatawag na grading system or ranking bilang mga hunter. At kung magiging ka-level niya nga daw ito, mabubuhay nga daw itong si Il-hwan nang hindi nag-aalala sa pera. Ang kailangan nga lang daw nito ay maka-adapt sa mga bagong gate o dungeon. Mula nga diyan, patuloy pang nagbasa si Dongsu sa kanyang profile, kung saan nabasa niya na ang asawa daw pala nito ay si Park Kyung-hee at mayroon nga daw itong 2 anak. Pero nagulat nga itong si Dongsu nang mabasa niya ang pangalan ng anak nitong si Il-hwan. Kaya naman tinanong niya ito, naalala mo ba ang anak mong babae? Sumagot naman si Il-hwan, oh, si Sung-jin na. Nagtanong ulit itong si Dongsu, ang anak mo namang lalaki. Sumagot naman si Il-hwan, si Sung Jin-woo. Mula nga diyan, ngumiting parang aso itong si Dongsu. Kaya naman tinanong na nga lang ni Il-hwan, ano nga ba daw ba ang ginagawa nitong si Dongsu? At pinakita nga diyan ang napakaitim na aura nitong si Dongsu na nag-uumapaw ang bloodlust nito. Sumagot naman si Dongsu na may ngiting demonyo at sinabi, di ba sinabi ko sa'yo na ako lang ang may karapatang magtanong? Sumagot naman si Il-hwan at dito ay naglabas din ito ng kakaibang aura. Sinabi niya, ano nga ba daw ba ang dahilan kung bakit tinatanong ni Dongsu ang patungkol sa kanyang pamilya? At gusto nga daw niya ng kasagutan dito kay Dongsu. Sumagot naman si Dongsu, napakayabang naman daw nitong si Il-hwan. Dito sinabi ng author na ang pagkakataong ito ay pangalawang pagkakataon na binigay ng mga Diyos kay Il-hwan. Mula nga diyan, pinindot na ni Dongsu ang pulang button sa kanyang lamesa. At sinabi nito sa kanyang isipan na dapat nga daw ay isang halimaw itong si Il-hwan. Tinawag niya ang direktor at binalaan ng mga ito na isa nga daw halimaw itong si Il-hwan. Kaya naman kailangan na nga daw tumakas ang mga ito dahil maya-maya lang ay aatake na itong si Il-hwan. Kinausap din niya si Il-hwan. Alam mo ba na galing ako sa South Korea? At alam mo ang nangyari sa anak mong lalaki? Patay na si Jin-woo. Labis namang nagulat si Il-hwan. Nagsalita pa si Dongsu na may pang-iinsulto pa. Pwede mo nang direktang i-hand over ang will mo sa iyong anak. Dito pinakita si Dongsu na may mga inosenteng ngiti. Nalipat ang panel kay Jin-woo na para bang nasa isang lugar siya ng mga patay. Pinakita dito ang kanyang kalaban. Napakaraming zombie o mga undead. Inutusan sila ng kanilang leader na sugurin si Jin-woo. Pinakita naman si Jin-woo na kung saan tinawag niya sina Igris at Iron. Sabay sabi, linisin niyo ang dadaanan ko.
Mula nga diyan, mabilis na sumugod sina Igris sa mga undead. At mabilis at walang kahirap-hirap nila itong pinagpapatay. Gulat na gulat ang mga leader ng mga undead na para bang hindi makapaniwala dahil sa sobrang lakas ng mga shadows ni Jinwoo. Nagsalita si Jinwoo. Nagulat ka ba sa mga bata ko? Pinakita siya na nakatayo sa isang mataas na puntod na may lapida. Sabay sabi, hindi mo ito inaasahan, di ba? Takot na takot naman ang leader ng mga undead kay Jinwoo. Naisip naman ni Jinwoo, natatakot din pala ang mga patay? Pero hindi na yun mahalaga. Mula nga diyan, mabilis niya itong pinaghiwa-hiwa. Grabe, mga kaibigan, talagang lumalakas na ang ating bida. Dito na muna natin tatapusin ang ating topic ngayon. Kung nagustuhan mo ang ating review, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po.